makakabilib nitong energy ni President. Kagagaling lang niya sa Russia. Ngayon nandito naman siya sa Cebu para pangunahan ang pagbubukas ng walang gutom kitchen sa Cebu City. Maayong Cebu adlaw sa City imo, ba? Liza, at magandang araw sa lahat ng nakikinig at nanonood ng ating Tingnan live mo stream naman sa kung RTVM at iba pang plataporma gaano na siya naaabot ng ating kasigasig programa. Isang makabuluhang magsilbi talakayan sa na ating pagsasaluhan ngayong araw sambayan dahil ng masasaksihan Pilipino natin para ang mapaganda pagbubukas ng yung walang mga gutong buhay, kitchen yung mga dito sa Luzon, nangangailangan, City. Ang proyektong ito mga ang kauna-unahang soup street kitchen sa dwellers Pilipinas na hatid ng Department of na Social Welfare and Development hindi o kayang DSWD kumain ng para sa 3 ating mga beses sa isang kababayang araw. Cebuano, lalong-lalo na ang mga individual at pamilyang nasa Actually, lansangan. ang batas na to na ini-implement nila ay matagal ng batas pero hindi lang na implement. Ang Walang Gutom Kitchen ay isang Sa inisyatiba panahon ng lang niya pamahalaan na sa pamamagitan ng nagawa DSWD na naglalayong matugunan ang para kakulangan sa bansa sa matulungan pamamagitan yung ng mga pagbibigay ng libreng pagkain sa kababayan mga natin na sa laylayan na hindi nga makakain ng 3 beses sa isang araw. At saka iba pang mga kinakapuspalan natin mga kababayan. Ng ating Pangulo sa kanyang termino ay walang nagugutom na Pilipino. Sir, sino-sino po ba yung mga maaaring makinabang dito sa pasilidad? So gaya ng nasabi ko kanina na ito ang first soup kitchen dito sa Pilipinas, ang Walang Gutom Kitchen dito sa Cebu ay pangalawa pa lamang sa bansa at isa itong proyekto ng pamahalaan sa ilalim ng DSWD. Layunin itong tulungan ang mga individual at pamilyang nasa lansangan upang matiyak na sila ay may sapat na pagkain at nutrisyon araw-araw. Kung matatandaan natin, Liza, nitong taon lamang ay binuksan din ng DSWD ang Pag-abot Processing Center dito sa Cebu. Ito ay matatagpuan sa Liloan. Ito ay nagsisilbing pansamantalang tuluyan para sa mga individual at pamilyang nasa lansangan at na-reach out ng ating ahensya sa pamamagitan ng Pag-abot Program habang sila ay inihahanda para sa kanilang reintegrasyon o pagbabalik sa kani-kanilang mga komunidad. Sa kabila ng hangarin natin ng ating pamahalaan, patuloy pa rin nating nakikita ang ilang kababayan na nasa lansangan. Kaya naman itinatag ang Walang Gutom Kitchen na matatagpuan dito sa Pier 4, Ongkinting Square Unit sa kanto ng Arellano Boulevard at General Maximum Avenue dito sa Cebu City. So madali lamang itong mapuntahan ng ating mga kababayan kung saan maaari silang makakuha ng libreng pagkain. So hindi lamang ang mga individual at pamilyang nasa lansangan, Liza, pati na rin ang iba pang mga sektor na nakakaranas ng gutom na kadalasan ay dahilan ng sa hamon ng kahirapan. So nakikita naman po natin na ngayon ay pinasok ni Ferdinand, ni Pangulong Marcos yung kusina nitong Walang Gutom Kitchen. Kumbaga ito yung puso nitong Walang Gutom Kitchen. Sir, makikita po natin na sinusunod ng ating Pangulo itong mga food preparation, ano po yung mga basihan. Sir, ano po ba yung mga naging basihan? Ano po yung basihan sa uri ng pagkain na inahain natin dito sa Walang Gutom Kitchen? So actually, yung Walang Gutom Kitchen ay open siya every day from 6 a.m. to 3 p.m. So bali nagsiserve po ng breakfast at saka lunch ang ating Walang Gutom Kitchen para sa kung sino ang gustong magpunta dito sa ating kusina. So bukod sa nutritional content ng mga inihahandang pagkain, tinitiyak ng ahensya ng DSWD na Walang Gutom Kitchen na ang mga ito ay masustansya at balanse at mahalaga ring malaman ng ating mga kababayan na maingat ang DSWD sa paghahanda ng pagkain sa loob ng pasilidad. So ngayon nakikita na natin ang ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DSWD Secretary Rex Gatchaliano, si Cebu Governor Pamela Baricuatro na sila ang nagbibigay talaga ng mga pagkain sa ating mga benepisyaryo ng Walang Gutom Kitchen. So balikan natin yung tinanong mo kanina, Liza, no, na makikita natin na malinis talaga ang ating kusina, kumpleto ito sa kagamitan at maayos ang pagkakaayos ng mga gamit upang ipakita na binibigyan pansin talaga ng pamahalaan ang kaligtasan ng bawat mamamayang kakain dito. So, maingat din ang ating mga food servers sa pagbibigay ng pagkain. Sila ay nakasuot ng apron na red, no? Face mask, yung iba, yung mga food servers natin at hairnet or cap upang matiyak talaga na ang kalinisan at maayos na paghahanda ng pagkain sa loob ng Walang Gutom Kitchen. Siyempre sa ating mga manonood, mapapatanong din sila, ano po ba yung beneficiaries? Okay. So ngayon, yung mga resources na pinagkukunan ng ating Walang Gutom Kitchen ay talagang direktang binibili sa ating mga pamilihan, no, sa mga malalaking merkado dito sa Cebu City. Ngunit
Nais din nating palakasin ang ugnayan natin sa mga pribadong sektor upang masiguro na walang masasayang na pagkain mula sa mga restaurant, hotels at iba pang establishmento at sa halip ay mapakinabangan ito ng mga taong higit na nangangailangan. So magandang katanungan yan, Liza, dahil ang DSWD ay kilala sa patuloy na pagtulong sa mga nangangailangan. So para sa amin, hindi mahirap ang paghahanda at pamamahagi ng pagkain sapagkat mayroon tayong mga cook at nutritionist dietitians na nakatuon sa pagbuo ng mga masustansya at balancing menu para sa araw-araw. Tingnan mo naman si President, walang arte. Nakisabay kumain sa mga kababayan natin na mga kinain din niya yung mga ihinanda doon sa walang gutom kitchen. Sa mga private sector. Kitang-kita mo yung walang kaarte-arte, hindi siya nandidiri doon sa mga katabi niya, kahit na alam natin na mga mahihirap yung nakikisalamuha sa mga kababayan natin na Yan, mamahihirap. para naman po sa ating mga Cebuano na nais mag-donate para sa walang Tsaka, Ano po yung mga tawang-tawa rin benepisyo? nila ako dito kay Ano pong Governor, klaseng, ano po pwede nila Governor i-donate, ng ano yung mga Cebu, hindi nila pwede na i-donate? kahit na hindi siya magkaalyado nung last election, sinusuportahan na yung mga programa ni Presidente sa Cebu. So, inaanyayahan po ang publiko na mag-donate sa walang Kaya kahit anong paninira kay Presidente, nilalait, kung ano-anong hindi mo masikmurang mga salita tungkol kay Presidente. Inaangkat pa natin sa mga Araw-araw mo nakikita sa Facebook na ginagamit para sa pagkain. Ngunit bangag, sinasabi nilang bangag, walang ginagawa, pero lahat naman yun kabaliktaran ng nakikita namin sa ayaw lang gumising yung mga mga pro-Duterte. Gusto nila kasi sirain si Presidente para magmukhang maganda ang performance ni PRRD nung panahon niya, para tumaas yung supporters ni Sara Duterte. Pero sa ginagawa nila, imbes na dadami yung mga sumusuporta kay Sara Duterte, mas lalo nilang nilulugmok. Hindi nila naisip yun. Inaaway nila yung mga ibang tao sa social media. Pag hindi pabor sa kanila, mumurahin nila, lalaitin nila. Nakikihalubilo ang mga benepisyaryo at nakikikain sila. Kaya minsan mag-isip nga kayo, mga DDS. Siguro maganda iuntog nyo yung mga ulo nyo sa pader para matauhan kayo. So ngayon nasaksihan po natin ang pagbubukas ng ang Walang Gutom Kitchen dito sa Cebu, pero nasaksihan natin din ang pagbubukas